Sa silangang lupain sa malayong malayo, may isang mahirap ngunit mabait na binata na nagngangalang Aladdin. Gagawin ng binatang ito ang lahat para matulungan ng kanyang mahal na ina. Doon naman sa kahangahangang palasyo ng bansa, may magandang anak ang sultan. Ang pangalan niya ay Jasmine. Si Jasmine ay namumuhay sa kasaganahan, ngunit malungkot siya. Ang tanging kaibigan niya sa palasyo ay isang maliit at makulay na ibon na pinangalanan niyang Rin. Paminsan-minsan, tinatakpan ni Jasmine ang kanyang mukha at pumupunta siya sa palengke. Doon ay nakakapaglakad-lakad siya sa maraming tao at saglit na nakakalimutan niya ang kalungkutan. Isang araw, papunta na sa trabaho si Aladdin. Sa daan, may nakita siyang lalaking nakatayo sa may balon. Hoy, bata! Pwede mo ba akong tulungan? Opo, sige po Ginoo. Ano pong may tutulong ko? Nakikita mo ba itong ginto sa kamay ko? Kung gagawin mo ang sasabihin ko, marami pang mapapasa iyo. Pumayag si Aladdin na tulungan ng lalaki. May nahulog akong singsing sa balon. Meron akong lubid dito para makababa ka. Gusto kong kunin mo yon at ibalik mo sa akin. Tumingin si Aladdin sa balon. Ito ay madilim at walang nakikita sa ilalim. Kahit medyo natatakot siya, bumaba siya. Nangunyapit siya sa lubid para sa gintong ipinangako ng lalaki. Nang marating niya ang ilalim ng balon, kumuha siya ng posporo sa bulsa at sinindihan ito. Sa sandaling iyon, ang madilim na balon ay nagningning sa kumikinang na mga hiyas. Totoy, mayroong lumang lampara dyan. Kunin mo yun at pumalik ka na. Natagpuan ni Aladdin ang lumang lampara na tinutukoy ng lalaki, pero hindi niya maintindihan kung bakit mas nais ng lalaki itong sira-sirang lampara nang higit pa sa mga ginto at alahas. Gayunpaman, humawak na siya sa lubid at hindi pa siya nakakarating sa itaas ay... Iabot mo na sa akin ang lampara para mas madali kang makalabas dyan. Sa sandaling itaas ni Aladdin ang lampara, binitawan ng lalaki ang lubid. Ay teka! Sa gulat ay nahawakan ni Aladdin ang dulo ng lampara. Bitawan mo ang lampara ko. Akin na. Di pwede! Ayoko! Pag binitawan ko, babagsak ako! Habang sinusubukan ng lalaki na agawin ang lampara, si Aladdin at ang lampara ay parehong nahulog sa ilalim ng balon at rinig ang pagbagsak nila. Naku naman! Ang lampara ko! Ang lampara ko! Nang magkamalay si Aladdin, sinubukan niyang makalabas sa balon, ngunit hindi siya nagtagumpay. Ilang araw siyang naghintay sa maaaring tumulong sa kanya, pero walang dumaan. Walang magawa si Aladdin. Nagsindi siya ng posporo at takot na tumingin sa paligid. Tapos ay nakita niya ang singsing sa lupa. Nang isuot niya ang singsing, biglang napalibutan siya ng liwanag. Ang may-ari ng singsing ng aking amo. Bibigyan kita ng 3 kahilingan. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Gusto ko nang makaalis dito sa balon. Tinupad ng higante ang hiling ni Aladdin. Tumakbo si Aladdin pauwi na dala-dala ang lampara. Sa palengke ay nabangga niya si Jasmine at natanggal ang belo nito. Hindi alam ni Aladdin ang sasabihin nang masilayan niya ang kagandahan ni Jasmine. Ay, paumanhin. Nagmamadali lang po. Pasensya na! Nagpatuloy si Aladdin nang hindi alam kung sino ang babae. Pero si Jasmine na nakatanaw pa rin sa kanya, umibig siya kay Aladdin sa unang pagkikita. Pagdating sa bahay, kinwento niya sa kanyang ina ang lahat ng nangyari. Gustong linisin ng kanyang ina itong walang kwentang lampara para ibenta ito. At habang pinupunasan niya ang lampara, biglang umusok ito. Nabalot ng usok ang paligid at isang genie ang lumitaw mula sa usok. Sa wakas! Ang tagal kong nasa lamparang ito. Dahil niligtas mo ako, humiling ka ng kahit anong gusto mo.
nagtatakang nagtinginan ang mag-ina. Gusto ko ng hapagkainan na puno ng pagkain, gatas at pulot. Biglang lumitaw sa harap nila ang mesa na puno ng lahat ng uri ng pagkain. Lumipas ang ilang buwan. Si Aladdin at ang kanyang ina ay naging napakayaman. Salamat sa genie. At sa panahon na iyon, hindi maalis sa isip ni Aladdin ang magandang babae na nabangga niya sa palengke. Sa kabilang dako, nalaman ng sultan na ang kanyang anak na si Jasmine ay palihim na pumupunta sa palengke, kaya ikinulong siya sa kanyang silid. Si Jasmine naman, ginugol niya ang mga araw sa loob ng silid na nangangarap tungkol kay Aladdin. Nabalitaan din ng sultan ang pagyaman ni Aladdin. Ipinatawag niya ito sa palasyo upang malaman ang dahilan ng kayamanan na ito. Kamahalan, ang iyong kahilingan ay isang utos sa akin. Balita ko meron kang maalamat na kayamanan. Hiling ako sa iyo ng maringal na palasyo at 40 sundalo na puno ng ginto ang mga kamay. Tignan natin kung mayaman ka nga gaya ng sabi nila. Habang papalabas ng palasyo na may mga iniisip, nagkasalubong sina Aladdin at Jasmine. At napagtanto niya na ang magandang prinsesa ay ang babaeng nabangga niya sa palengke. Agad siyang umuwi upang humiling sa genie. Kita mo rin, siya nga yun. Siya yung lalaking nagmamadali sa palengke. Tumakbo si Jasmine sa ama at nagmakaawa ng nakaluhod. Aking sultan, aking ama, umiibig ako sa lalaking iyon. Gusto ko siyang pakasalan at maging masaya magpakailanman. Maghintay muna tayo. Tingnan natin kung matutupad niya ang kahilingan ko. Tuwang-tuwang sinabi ni Aladdin sa genie ang kagustuhan ng sultan. Pinitik ng genie ang kanyang mga daliri at lumitaw sa harap nila ang isang malaking palasyo at 40 sundalo na may tangang kaban ng ginto. Maraming salamat! Sa ganitong paraan, sana pakasalan ako ni Jasmine. Kinabukasan, dumating si Aladdin sa palasyo na may 40 sundalo sa likod niya. Nang makita ng sultan ang mga kawal at ang mga regalong dala nila, hangang-hanga siya sa kayamanang ito at sinabi niya kay Aladdin na maaari niyang pakasalan ang kanyang anak na babae. Sa sumunod na linggo, niregaluhan ni Aladdin si Jasmine ng napakagandang kasal. Isang araw habang wala si Aladdin sa bahay, isang mangangalakal ang dumaan sa palasyo. Dyaryo, bote, bakal. Gamit na di na kailangan. Binibili. Pagkarinig nito, hinagis ni Jasmine sa bintana ang lumang lampara papunta sa kariton ng lalaki. Ngunit ang mangangalakal na ito ay ang masamang tao na nang-iwan kay Aladdin sa balon. Pagkakuha niya ng lampara, hinaplos niya ito at hiniling sa genie na dalhin ang palasyo sa malayo kasama ang prinsesa. Ginawa ng genie ang gusto ng lalaki. Pagbalik ni Aladdin, nakita niya na wala na ang palasyo at ang prinsesa sa lugar nito. Prinsesa? Ang palasyo? Bakit kaya wala na dito? Nasaan na? Naisip ni Aladdin ang singsing na natagpuan niya sa balon. Agad niyang isinuot ang singsing at sa sandaling iyon, ang paligid ay natakpan ng liwanag at may lumitaw na higante sa gitna. Ano ang kahilingan mo? 2 hiling na lang ang natitira. Hiniling ni Aladdin na mapuntahan si Jasmine. Pinalakpak ng higante ang mga kamay at natagpuan ni Aladdin ang sarili sa isang lumulutang na karpet. Dadalhin ka ng carpet na ito kay Jasmine. Lumipad ang karpet at dinala siya sa kanyang palasyo sa gitna ng disyerto. Bumaba si Aladdin sa karpet at nagkubli. Nakita niya si Jasmine na naglilingkod sa masamang tao at ang lampara ay nasa kandungan ng lalaki. Isinuot uli ni Aladdin ang singsing at sinambit ang huling kahilingan. Gusto kong gawin mong ibon ng kontrabidang yon, higante. Tinupad ng higante ang hiling na ito. At biglang naging ibon ng lalaki. Pinuntahan agad ni Aladdin si Jasmine at niyakap siya. Kinuha ni Aladdin ang lumang lampara at hinaplos ito.
Hiniling niya sa genie na ibalik ang palasyo sa dating lugar. Masusunod, amo ko. Lumipad ang palasyo sa langit at bumalik sa dating lugar nito. Nagdiwang sina Aladdin at Jasmine. Iniisip na ang kanilang kaligayahan ay magtatagal magpakailanman. Sa pagsasayaw nila ay nahulog ang lampara sa lupa. Hindi nila napansin na nakalabas ang genie mula sa basag sa gilid ng lampara. Ang magsasaka na si Gopi ay nalungkot nang puntahan niya ang kanyang bukid. Dahil kahit tag-araw na, wala siyang maaani sa mga tinanim niya. Ay, hindi nagbunga ang anumang pananim ko sa bukid. Anong gagawin ko ngayon? Kung hindi ako makakapaghatid ng mga ani sa kaharian, malalagay ako sa problema. Isang araw, nang malapit nang sumuko si Gopi sa paghuhukay sa kanyang tigang na bukid, tumama ang pala sa isang matigas na bagay. Ha? Ano yun? Pinagpatuloy niya ang paghuhukay at napagtanto niyang ito ay isang palayok. Anong ginagawa ng isang palayok sa aking bukid? Wala naman laman. Labis na nalungkot si Gopi dahil nasayang lang ang pagod niya. Ibinagsak niya ang kanyang asarol sa palayok at humiga sa ilalim ng puno upang magpahinga. Pagkaraan ng ilang sandali, nang kukunin niya ang asarol para makauwi na, nagulat siya na may 100 asarol sa palayok. Ano to? Pero paano ito nangyari? Isa lang ang asarol ko. Inalis ni Gopi ang laman ng palayok at inilagay dito ang kanyang pala. Pero ano yun? 100 pala ang agad na lumitaw sa palayok. Hindi kaya ito ay mahiwagang palayok? Sino ang mag-aakala? Si Gopi ay parehong namangha at natuwa. Agad niyang dinala ang palayok sa kanyang bahay. Tuwang-tuwa niyang susubukan ng isang itlog at nilagay ito sa palayok. Hindi nagtagal, umapaw ang palayok ng mga itlog. Hindi ako makapaniwala. Pagkatapos ay sinubukan niya ang mansanas at tinapay. At nagbigay ang mahiwagang palayok ng daang-daang mansanas at tinapay. Ngayon hindi ko na problema ang tigang na bukid. Pwede kong ibenta ang mga dumaming produktong ito sa palengke ng kaharian. Dinadala ni Gopi sa palengke ang pinarami ng palayok at sumusubok din siya ng bagong produkto araw-araw. Isang araw damit, sa susunod na araw gulay, at sa isa pang araw, beans. Kahit anong ilagay niya sa mahiwagang palayok ay dumadami. Ang ibang mga nagtitinda ay nainggit sa kanyang tagumpay at nireklamo nila si Gopi sa sundalo ng hari. Kinaumagahan, lihim na sinundan ng sundalo si Gopi. Kinuha ni Gopi ang mahiwagang palayok at naglagay ng sisiw dito. Maya-maya, daang-daang sisiw ang lumabas sa palayok. Hindi makapaniwala ang sundalo sa kanyang nakita. Sa daang-daang mga sisiw na tumatakbo sa loob ng bahay ni Gopi, aksidenteng nahulog ang isa sa palayok at nagkaroon pa ulit ng 100 sisiw. May sisiw pa si Gopi sa kanyang ulo, sa ilalim ng kanyang upuan at sa kanyang kainan. Agad na nagulat ang sundalo sa hari tungkol sa kanyang nakita. Inutos ng hari na dalhin agad sa kanya si Gopi at ang mahiwagang palayok. Pumunta si Gopi sa harap ng hari at kinumpis ka ng hari ang palayok upang idagdag ito sa kayamanan ng kaharian. Sumama ang loob ni Gopi. Tignan ko ngang mabuti itong mahiwagang palayok na magpaparami ng aking kayamanan. Lumapit ang hari at sumilip sa loob nito. Aking hari, mag-ingat ka, pakiusap. Ngunit sa sandaling iyon, nadulas ang hari, nawalan siya ng balanse at sumubsob sa palayok. Naku! Nahulog ang hari sa palayok.
Ilang minuto lang, 100 hari ang pumuno sa bulwagan. Nalilito tuloy ang mga sundalo kung sino ang susundin. Ang mga hari ay nag-aagawan sa trono. Bawat isa ay nagsasabing, Ako ang hari. Hindi. Ako ang totoong hari. Hindi no. Ako ang tunay na hari. Manahimik ka. Hari ako. nang mapagtanto ni Gopi kung gaano kadelikado ang mahiwagang palayok, nilabas niya ng palasyo ang palayok habang may kalituhang nangyayari. Dumiretso siya sa bangin at itinapon ang mahiwagang palayok. Nabasag ang palayok at naglaho sa hangin. Mula sa araw na iyon, nagtanim na muli sa bukid si Gopi at naunawaan na niya na ang lupa ay nagiging mataba hindi dahil sa mahika, kundi sa tamang pag-aalaga nito at nabuhay siyang masagana magpakailanman.